Mahaba-habang biyahe ito. Tara magkape muna. Ngayong araw nga pala ay linggo. Opo, linggo na naman ang ipapakita ko sa inyong vlog. Sana po hindi kayo manawa kung lagi kong pinapakita yung journey namin pagpunta namin sa church. Eto nga po pala si Bunso, pagod na pagod. Dahil kahapon pa lang ay marami na po kaming ganap. Ngayong December po kasi ang daming event sa church. Kaya naman busy ang lahat, lalo na si Daddy. Nasa music team kasi siya. Kaya naman kung saan siya na-assign, naandun din kami. Ngayong araw nga pala ipupunta kami sa Miyakan Church. Pagkatapos nga po pala ng Sunday service, meron silang Christmas party. Kaya naman excited ang lahat. Tara, samahan nyo kami. Hello mga mamshi sa Japan, good morning. Ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife, may part-time job dito lang sa bahay. O diba, late yung intro ko para maiba naman. At eto nga, pagkatapos ng 2 oras na biyahe, salamat sa Lord at naandito na nga po pala kami. Pagpasok nga namin, nagulat kami dahil ang ganda ng narentahan nilang lugar. At eto nga, habang maaga pa at wala pang mga tao, nag-aayos na sa kanya-kanyang duty ang bawat isa. Syempre tumulong na rin tayo para mapabilis. At eto nga, may dala-dala pang dahon. Hindi ko alam kung ano tawag dyan. Bahala na kayo dyan. At eto nga, nung natapos na nga si Daddy, naglaro na at silang dalawa ni ate. Natuwa nga kami kay ate dahil marunong si ate makinig ng tone. Kasi kaya niyang i-drum yung In Jesus Name, yung umpisa. Samantalang si Daddy, sabi niya hindi daw niya kaya yon. Bilang magulang, mapaproud ka talaga. At dinadalangin mo na sana magpagamit siya sa Lord. O baka sabihin nyo, ang dami na namang pagkain. Yung last na video natin may pagkain, ngayon meron uli. Talagang asahan nyo kapag meron may event, ay meron talaga mga pagkain, hindi talaga mawawala yun. Lalo na yung mga Pinoy food na hindi mo nakakain, ay makakain mo talaga dito. Lalo na pagkatapos ng Sunday service, merong Christmas party. At mamaya may pa-game at may parapol pa. Kaya naman para sa amin, sino magsasabi na boring dito sa church? Pero alam nyo ba dati, nung hindi pa ako involved dito sa church, ay sobrang boring na boring ako dito. At kapag pumapasok ako ng church, feeling ko napaplastikan ako sa mga tao na andon. Yung bumabati sila sa'yo, hi, hello, kamusta ka? Yung mga ganun ba? Tapos, syempre ako naman ngingiti, pero at my back on my head, iba na yung iniisip ko. Pero hindi pala dapat ganun kasi nga wala namang perfect. Kasi lahat ng pumupunta sa church ay kailangan ang Lord. Masasabi kong parang hospital ang church. Kumbaga marami tayong mga sakit. Yung bang sakit sa puso na hindi mo matanggal-tanggal, na kahit doktor ay hindi kayang gamutin. Katulad na lang ng takot, pain, lumbay, sakit sa isipan natin na puro negatibo ang pumapasok na pwede palang mabago ng Diyos. Lalo na kung makikinig tayo ng Word of God. Dahil buhay ang Diyos, buhay din ang kanyang salita. Katulad na lang ng preach ngayon, kung sa tingin mo'y pinupuka ka ng Diyos sa mga oras na to, bakit hindi ka magsimba? O di kaya naman kung gusto mo ng bagong church at hindi mo alam kung saang church ka pupunta, humingi ka ng tulong sa Diyos kung saan ka babagay or mag-fit na church na pwede mong puntahan. Pero paalala lang ha, walang perfect na church. Balik na tayo sa aking video. At eto nga, habang nakikinig ako na nasa tabi, natutulala ako dito at namamangha ako dahil dun sa translator. Kasi meron kaming Japanese na guest. Sabi ko nga sa Lord, ang galing naman ni ate mag-translate. Sana ako rin. At eto pa, natuwa rin ako dito, ang tiyaga rin ng mga nanay. Alala ko tuloy yung una kong sabak sa unahan. Sumayaw ako ng tambourine. Habang nanonood nga ako, pinagpipray ko sila na sana magpagamit pa sila sa Lord. At gayon din yung mga anak ko, sila ate at bunso. O ikaw, natatandaan mo pa ba kung kailan mo pinagamit at nilabas yung talento mo para sa Diyos? Nagpapaalala lang, palagi mong unahin ang Lord bago ang lahat at minsan lagi tayong busy sa sarili nating buhay. Hindi na natin napapasalamatan ang totoong nagbigay ng buhay natin. Mas masarap ang yaman at katanyagan kung ang Diyos ang unang pinahahalagahan. Hindi ito Bible study o cell group ha, pero konting paalala at kung naririnig mo ito, mahal ka ng Diyos. Kung tatanungin mo ko kung ano ang pinaka-importanteng nangyari sa buhay ko, ang sagot ko ay hindi salapi o pamilya ko, kundi ang makilala ko si Jesucristo. Hindi ako banal o nagkukunwaring mabait. Gusto ko lang sabihin sa mensahe ito, mas maraming tumingala sa langit. Kapag inuna mo ang lumikha, ipapakita niya sa iyo ang kagandahan ng kanyang mga gawa, buhay na kapayapaan at ang mundong itong hindi maintindihan. Amen. Yun na po. Salamat!